Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, magandang gabi po sa ating lahat hanggang sa maabot nito. Ito po ang inyong lingkod, Brother Ulay Mag-Adiba, na mayroon na naman tayo tatalakay ngayon patungkol sa kasagutan sa paligsa laban sa ating mga kaiba't ibang kaibayo, mga kapatid. Yung unang-una po na may kasabihan na hindi hadlang na may kapansanan man o wala ay makapagtanggol sa simbahang katoliko o mapangagal ang magandang balita, mga kapatid, o panunuro sa ating Panginoong Diyos. At may kasabihan din po sa unang Timoteo 2:4 na ibig ng Diyos na ang lahat ng tao ay maligtas, mga kapatid. Kaya nga na sa unang Pedro 3:15 na kailangan na tayo ay maging handa sa sino mang magtanong sa atin tungkol sa ating pag-asa, mga kapatid. At ang pag-asa na yun, ayon po ay tinatawag na kaligtasan, Roma 8:24. At before po tayo magsimula, ay huwag ninyong kalimutan na paki-like, share, and subscribe sa video na ito upang sa pamamagitan nito ay ating maipamahagi ang salita ng Diyos sa iba't ibang sulok ng mundo, mga kapatid. At sa lahat ng mag-watch nito, o sa lahat ng ating mga kapatid sa Luzon, Visayas, Mindanao at sa ibang bansa hanggang sa maabot nito, welcome po sa ating tatalakayin na naman ngayon patungkol sa kasagutan, karugtong sa ating tema na itinalakay, yung tinatawag na sagot sa mga tuligsa patungkol sa panalangin ng mga santos, mga kapatid. Panalangin, tayo po ay nanalangin sa mga santo kasi marami ang ating mga kapatid ay marami din silang gagamitin na mga iba't ibang mga teksto sa Biblia upang tutulan ito na bakit pa daw tayo na dumadaan sa mga santo o manalangin sa mga santo, mga kapatid, kasi hindi na daw sila makatutulong sa atin. At isa sa kanilang babasihan na naman, kapatid, ay itong mababasa natin sa Gawa 4:12, ating pong pakinggan. Ganito po ang ating marinig, o ganito po, kung may Biblia kayo ay pwede ninyong buksan sa Gawa 4:12, ating pong pakinggan. Sa Kanya lamang matatagpuan ng kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. So napakalinaw na walang iba sa pangalan lamang ni Jesucristo ang kaligtasan, mga kapatid, kasi walang ibang ibinigay na pangalan na ibinigay ng Diyos na makapagligtas sa atin, ayon po si Jesucristo daw. So bakit pa daw tayo na manalangin sa mga santo? Kasi hindi sila makapagliligtas sa atin. So yon po na dapat si Kristo, sa pangalan lamang ni Jesucristo, maligtas tayo, mga kapatid. Gawa 4:12. So yon po ang kanilang gagamitin. Ano po ang ating isasagot dito? Kasi dapat din natin na sagutin ang kanilang mga tutol o tuligsa patungkol sa panalangin na mga santo, mga kapatid. Kasi kapag ang kasinungalingan ay paulit-ulit ay parang maging totoo, kaya dapat natin na putulin o dapat natin na sagutin, mga kapatid. Ang ating sagot po ay napakalinaw na sa Gawa 4:12, ang tinutukoy doon ay ang principal salvation na walang iba kundi si Jesucristo, na siya lamang ang pangalan na kaligtasan. Kasi ating babalikin, kaligtasan, bakit po? Kasi siya ang nagpapako sa krus na iniligtas niya tayo sa ating mga kasalanan. San Juan 3:16, na sa pamamagitan ng bugtong anak na pinadala ng Diyos sa sanlibutan ay iniligtas niya ang sangkatauhan sa kanilang mga kasalanan, sa ating mga kasalanan. So, walang tutol na si Kristo ay ang principal na kaligtasan, mga kapatid. Ngunit ang mga santo din ay tinatawag na instrumental na kaligtasan o instrumental salvation upang tayo din ay maligtas, mga kapatid. At mayroon din ba itong basihan sa Biblia, mga kapatid, na ang mga santo talaga o ang mga banal, mga matuwid na mga santo ay daan din o sila din ay nagdala ng kaligtasan, instrumental salvation para sa atin, mga kapatid, o sa mga sangkatauhan? Mayroon po.
atin pong babasa, atin pong iparinig sa inyo. Kung mayroon kang Biblia, pwede po buksan. Sa Gawa 13:47 ay ganito po ang ating mababasa. Ganito ang iniutos sa amin ng Panginoon. Inilagay kitang liwanag sa mga hintil upang magdala ng kaligtasan hanggang sa dulo ng daigdig. So napakalinaw na sa Gawa 13:47 na ang mga apostol ay ibinigay sa mga hintil bilang liwanag, ipinadala sa mga hintil bilang liwanag upang magdala sa kaligtasan sa iba't ibang sulok ng mundo o sa sandaigdigan. So napakalinaw, yung mga apostoles ay ginagamit din na bilang instrumental. Pero yung mga apostoles ay sinasabi natin na mga banal at mga santo. So yun, sila po ang instrumento bilang sa ating kaligtasan, mga kapatid. Kaya hindi taliwas na naman, mali na naman ang pag-unawa sa ating mga kapatid na mga kaibayo na pinagtulungan ang simbahang Katoliko sa pagtuligsa patungkol sa panalangin ng mga santo. Kasi bakit po na hindi naman tayo tutol na si Kristo ang bukod tangi o ang principal salvation, ngunit ang mga santo ay ang instrumento sila sa kaligtasan, mga kapatid. Makapagligtas sila, no? Napakalinaw. Sinabi sa Gawa 13:47. Sa gayon din, si San Pablo nga ay ginagawa niya ang lahat. Siya ay naging mahina upang ang sino man ay kaniyang maligtas, mga kapatid. So atin pong babasahin ating iparinig sa inyo ang unang Korinto 9:22. Ano ba ang sinasabi dito? Upang mapatutuo na ang mga banal talaga o mga santo ay may instrumento sa kaligtasan, mga kapatid. Atin pong parinig sa inyo ang unang Korinto 9:22. Mahikayat ko rin. Subalit, hindi ito nangangahulugang hindi ko sa piling ng mahihina. Ako'y naging parang mahina rin. Upang mahikayat ko sila, ako'y nakibagay sa lahat ng tao upang sa lahat ng paraan ay makapagligtas ako ng kahit ilan man lamang. So napakalinaw na si San Pablo ay naging mahina din. Ginawa niya kung ano man ang ginawa ng mga mahina, mga kapatid, upang mahikayat niya ang iba at maligtas ang kahit ilan na lamang, mga kapatid. So maligtas. So si San Pablo pala, yung pinaniniwalaan namin na santo, ay siya ang instrumento doon sa Panginoon bilang kaligtasan, instrumental salvation, ngunit hindi principal salvation. So hindi po yung taliwas at hindi po binabanggaan si Jesucristo ng mga santo. Hindi po kinakaaway ng mga santo kasi ang aming sa mga santo, no? Pag-alala, mga kapatid, o ang aming tinatawag na pagkilala sa mga santo ay bilang aming tulagan din. Kasi sabi, mga kapatid, sa unang Korinto 11:1 na si San Pablo ay nagsabi din na tulagan niyo ako tulad ng si Kristo ay tinulagan ko. So, napakalinaw, no? Sa unang Pedro 1:16, magbanal kayo kasi ako ay banal. Ano? Mabasa, mga kapatid. So yun po ang pagkilala namin sa mga santo, hindi bilang Diyos at hindi bilang principal salvation, kundi instrumental salvation. Nagdala sa kaligtasan doon sa Panginoong Jesucristo o Panginoong Diyos at sa tao, mga kapatid, na ating babalikin. Sila po ang tulay sa kaligtasan. So yun po, sa pamamagitan nga ng sulat ni San Pablo, sa pamamagitan ng sulat ni San Mateo, San Lucas, yun po ang makabibigay din ng kaligtasan sa atin, mga kapatid. Ngunit itong mga kapatid natin na hindi naniniwala sa mga santo, yun po, o panalangin ng mga santo, o hindi naniniwala na sila ang instrumental salvation, bakit pa sila naniniwala sa kasulatan ng mga santo, mga kapatid? Kasi ito ang makapagbibigay din ng kaligtasan sa atin, mga kapatid. Sana hindi sila maniniwala. So yun po, nasupalpal ang ating mga kapatid. So yun. Tapos po, ibang teksto sa Biblia na si San Pablo talaga ay nakapagligtas sa pamamagitan niya, ay iniligtas ang lahat ng mga tao
na nasa barko, mga kapatid, na ating mababasa sa Gawa 27, 23 hanggang 24 ay ganito po ang ating mapakinggan. Kita sa akin kagabi ang isang anghel ng Diyos, ang Diyos na nagmamay-ari sa akin at siya kong pinaglilingkuran. Sinabi niya sa akin, huwag kang matakot, Pablo. Dapat kang humarap sa emperador. Alang-alang sa iyo'y ililigtas ng Diyos ang lahat ng mga kasama mong naglalakbay. Sa kanya, Kalinaw, mga kapatid, no? Na sa pamamagitan ni Pablo, iniligtas ng Diyos ang lahat ng mga tao. So yun, it's a mental salvation. Kahit nga yung buhay pa, mga kapatid, no? Sa unang Timoteo 4:16, nabantayan mo ang iyong sarili at ang iyong doktrina, ang iyong panunuro, pangangaral. Dahil sa pamamagitan nito ay maligtas mo ang iyong sarili at ang makinig sa iyo. So yun po, instrumental salvation. Kahit nga sa Old Testament, sa Exodus 17:11, mga kapatid, na kung itataas ni Moises ang kaniyang kamay ay mananalo sila. Ngunit kung ibaba naman niya ito, ay mananalo ang Amalikanhon, mga kapatid. So yun, sa pamamagitan ni Moises, ay iniligtas sila ng Panginoon at nanalo sila sa pamamagitan ni Moises. At marami pa, yung mga pinili ng Diyos na mga banal, yung mga tinatawag na mga propeta, si Propeta Nathan, si Propeta Samuel, yun, sila ang instrumental ng salvation sa mga hari, mga kapatid. So, napakalinaw nyo. Kahit nasa Old Testament, ay mayroong tinatawag na instrumental salvation. At ang principal salvation talaga na tagapagligtas ay ang walang iba, bukod tangi ang Diyos, mga kapatid. Kasi sa Diyos ang ubod ng kaligtasan, mga kapatid. Sa Kanya nagsimula na ating mababasa sa Pahayag 19:1, mga kapatid. So yun, hindi naman tayo tutol, mga kapatid. Ngunit ang Diyos ay gagamit ng instrumental salvation. Kahit na ano ang kanyang gagawin, na siya ay gagamit ng instrumento. So yun po, pero siya ang principal salvation. Obo, napakalinaw yun. So hindi taliwas o hindi mali ang turo o pangangaral ng Simbahang Katoliko patungkol sa panalangin ng mga santo o ang mga santo ay kaligtasan din na instrumento natin at sila ang ating tulagan, mga kapatid. Napakalinaw niya. So yun po ang kanilang gagamitin na sagot, ang tutol nila na gagamitin ng ating mga kapatid na nagtulungan sila sa pagtuligsa sa Simbahang Katoliko, ang Gawa 4:12. So yun po ang kanilang gagamitin. Magbantay po kayo niyan. So dapat masagot natin yan, mga kapatid. Kasi kung hindi natin masasagot, yun po, madala po tayo sa kanila. So sana po, at ang kasinungalingan, kung paulit-ulit ay pagang maging totoo, mga kapatid. At hindi tayo magpasinungaling sa kanila. Bakit po? San Juan 8:44, ang ama ng kasinungalingan ay ang diablo. So wag po tayo magpadala, magpauto sa mga ngaral na ito na maling aral, mga kapatid, at nanuligsa sa Simbahang Katoliko. So yun po. At ang kanila namang ibang gagamitin, mga kapatid, ay malinaw na mayroon din silang gagamitin na bakit pa daw tayo manalangin sa mga santo? Ang mga santo ay wala nang alam, hindi na makapupuri, at hindi nila alam, mga kapatid, kung anong nangyari dito sa sanlibutan. Wala na silang pag-ibig, wala nang pagkapuot, kasi namatay na sila, mga kapatid, nasa libingan na daw. So yun po, hindi daw sila makarinig. Bakit po? Kasi wala na daw, kasi patay na. Bakit tayo nanalangin sa mga santo? O bakit tayo magdasal sa mga santo? Walang kabuluhan. Bakit po? Kasi sabi sa Ecclesiastes, sa mga ngaral, no? Sa mga ngaral, 9, 5 hanggang 6, na alam ng buhay na siya ay mamamatay. Ngunit ang mga patay ay wala nang alam. So yun po, wala na silang pag-ibig, wala nang pagkapuot, wala nang pag-asa, at lubusan na silang kalilimutan. So yun. At hindi na nila alam kung ano ang nangyari dito sa sanlibutan. So bakit pa daw tayo
dumadaan sa mga santo o manalangin na hindi naman nila alam, mga kapatid, hindi nila narinig. Yun po ang kanilang tutol, nasa libingan na daw sila. So ano ang isasagot natin dito? Kasi kung ating pakinggan, parang totoo, ngunit mali. Napaka laking mali, mga kapatid. So yun po, ang isasagot natin dito, ito talaga ating mga kapatid, ay hahanap talaga ng mga teksto upang ibato lang sa simbahang Katoliko na ang panunuro sa Biblia at sa simbahang Katoliko na base mismo sa Biblia, ang tao ay may dalawang elements, ang body and soul. Ang itinutukoy nila na wala nang alam na nasa libingan at alikabok na, bumabalik sa alikabok, yun po ang tinatawag na katawan ng tao. Saan mababasa? Sa mga ngagal. Iatras nila sa mga ngagal. No? Chapter 12, verse 7, mga kapatid, na ang ating katawan ay babalik sa alikabok. Ngunit ang ating hininga o kaluluwa ay babalik sa Diyos na kung sino ang nagbigay dito sa atin. So yun po, mga ngagal 12. At sa awit 49:14 na mamamatay ang mga tao at ang kanilang katawan ay pupunta sa libingan. So ang katawan ang pupunta sa libingan, yung mabubulok ang bangkay, mga kapatid, na ayon din sa awit 115:17 na ang mga patay ay hindi na makapupuri. So yun. Kasi bakit pa ba makapupuri? No? Yung bangkay o yung katawan, yung kanilang kaluluwa ay buhay po, nasa Diyos yung mga kaluluwa ng mga banal. So napakalinaw nun. Kahit nga si Kristo mismo ay nagpatotoo o nagtuturo na ang tao ay may dalawang elements, body and soul o espiritu. Iisa lang yun, mga kapatid. Spirit or soul, no? Espiritu ng tao o kaluluwa o kining tinatawag natin na katawan. Atin pong pakinggan ang Mateo 10:28, mga kapatid, na sinabi ni Kristo mismo na nagpatotoo na ang tao talaga ay may katawan at may kaluluwa. Ganito po ang ating maririnig sa Mateo 10:28. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang Diyos na may kakayahang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. So napakalinaw na huwag kayong matakot sa pumapatay sa katawan, ngunit hindi sa kaluluwa. Ngunit katatakutan ninyo ang Panginoon na makapatay sa katawan at sa kaluluwa doon sa impyerno. So si Kristo mismo ay nagtuturo na mayroong dalawang elements ang tao, ang kaluluwa at ang katawan. At sinasabi na natin ang kaluluwa ng mga banal o mga santo ay bumabalik sa Diyos. Ngunit ang katawan ay tinatawag na nabubulok. Yun ang ibig sabihin ng kinukot ng ating mga kapatid sa mga ngagal 9:5 hanggang 6 at saka sa awit 115:17, kasi yun yung gagamitin nila eh. So yun po, sa katunayan nga na matagal ng si Elias ay hindi namatay, mga kapatid. Kinuha lang yun ng Panginoon direkta sa pamamagitan ng karwahe. Ngunit si Moises ay namatay, mga kapatid. At alam niyo ba na sa katagal ng panahon sa New Testament na si Moises ay napakita, si Elias at si Moises, pera na lang ni Elias, hindi namatay. Ngunit si Moises ay namatay, pero nagpakita kay Jesucristo at sa tatlong alagad ni Jesucristo. Atin pong i-quote ang Transfiguration, mga kapatid, na ating mababasa sa Mateo 17:1 hanggang 3 ay ganito po. Ng 6 na araw, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan, at sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Habang sila'y naroroon, nakita nilang nagbago ang anyo ni Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha, at nagningning sa kaputian ang kanyang damit. At nakita ng tatlong alagad sina Moises at Elias. So napakalinaw na nakita nila
si Moises at si Elias. Yung si Moises patay na, matagal na, mga na busy, napakatagal na. Ilang busy na mga kapatid, ngunit nagpakita kay Jesucristo at sa tatlong alagad, di mudo na mayong kaluluwa at bumabalik sa Diyos ang kaluluwa mga kapatid. Ngunit ang ating katawan ay yun po ang bangkay na madukta o mabulok mga kapatid. So yun, Pag-usap kay Jesus. so nakipag-usap pa kay Jesus. So yun po mga kapatid, napakalinaw, no? So, sa katunayan din, mga kapatid, kaya biblical talaga mga kapatid na mayroong kaluluwa at katawan ang tao. Kasi sabi din sa Lucas 16:22 hanggang 25 na may dalawang tao na mayaman at si Lazaro, mga kapatid, ang pulubi ay puno ng pagtitiis sa nandito pa sa sanlibutan. Ngunit ang mayaman ay The time is napakahayahay, mga kapatid, 12 o napakaraming pera, mga kapatid, dahil sa pagkamayaman niya. Ngunit siya ay nagdadamot kay Lazaro, mga kapatid. At silang dalawa ay namatay. At saan ba napunta? Si Lazaro at yung mayaman, yung kanilang katawan, ay napunta sa libingan. Ngunit ang kanilang kaluluwa o espiritu, saan po ba napunta? Atin pong pakinggan. Matay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay. Natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Kaya't sumigaw siya, "Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isausaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basahin ang aking dila dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito." Ngunit sumagot si Abraham, "Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay noong ikaw ay nasa lupa at si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan. Subalit ngayon ay inaaliw siya rito, samantalang ikaw naman nagdurusa riyan." So napakalinaw, no? Lucas 16:22 hanggang 25 na ang mayaman ay nagdurusa doon sa mga patay. Ano yung mga patay na tinutukoy dyan? Yung patay, ang kanilang kaluluwa, patay kasi bakit po? Nasa impyerno na ikalawang kamatayan, mga kapatid. So yun po. Kaya yun na inilibing ang kanilang kanilang katawan, ngunit ang kanilang kaluluwa ay yung mayaman ay nagdusa, mga kapatid, na nasa impyerno. Ngunit si Lazaro ay nasa piling ni Abraham at napakasaya ni Abraham sa piling doon, mga kapatid. Ngunit ang mayaman ay nagdusa, mga kapatid. So yun, mayroong kaluluwa, no? Mayroon ba mga kaluluwa na nalangit, mga kapatid? Kasi ating mga kapatid magsasabi na, yun, paano kayo didinggin yan? May mga banal ba na nalangit? O wala? Meron po. Ating kutloin na naman. Ating ikukot. Ang pahayag 6:9 ay ganito po ang ating marinig o mababasa kung mayroon kay Biblia. Ang katawang walang espiritu. Gayon din naman. So, napakalinaw na sa Santiago 2:24 din o Santiago 2:26 ay napatunay din na kung ang katawan ay walang espiritu ay patay. So yun, yung espiritu at kaluluwa ay parehas lang po yun, isa. So yun po, Santiago 2:26. Patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa. So yun, nagpapatunay, mga kapatid. At mayroon ba na nalangit na mga santo o mga tao o mga banal? Mga kapatid, ating pakinggan ang pahayag 6:9. Sa lupa. Nang alisin ng kordero ang panlimang sel, nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa pagpapatotoo nila rito. Sumigaw sila ng malakas, "O Panginoong
So mayroon mga kapatid, mayroon ng mga nalangit mga kapatid, at mayroon din na impyerno. So mayroong kaluluwa at mayroong tinatawag na katawan. At yun po ang itinutukoy sa mga ngaral 9:5 hanggang 6 na ginagamit nila, na kadalasan nilang gagamitin, at sa awit 115:17. Kaya malinaw na kapag tayo ay manalangin sa mga banal o mga santo, ay kanilang ipanalangin din o ihiling din doon sa Diyos mga kapatid. Kaya sila ang tinatawag na instrumento sa kaligtasan mga kapatid. So yon po, sa katunayan nga sa sirak o eklesyastiko, no? O sa eklesyastiko na sinabi sa chapter 7 verse 33 na magmagandang loob kayo sa mga buhay at huwag ninyong kalimutan, huwag ninyong ipagkait ang tulong sa mga patay. So yun po. So napakalinaw niyan. At yung sa mga ngagal na sinabi nila, ang tinutukoy nila doon ay ang katawan, yung nabubulok na sinasabi na natin sa awit 49:14, Ecclesiastes 12:7 o mga ngagal 12:7. At sa wisdom o kaalam o karunungan 2, no? Karunungan 2 at 3:2 hanggang 4, na hindi totoo na ang mga matuwid na mga tao ay namatay, sapagkat sila ay buhay doon sa Diyos. Isang kahangalan ang pagsasabi na ang mga matuwid o mga banal na mga tao, mga santo, ay walang kabuluhan kung tayo ay manalangin sa kanila. Kundi meron po, kasi sila ay buhay doon sa Diyos, ang kanilang kaluluwa. So yun po, nandoon. Sa katunayan nga, mayroon na ding na purgatorio na ating mababasa sa unang Pedro 3:19, na matapos si Jesucristo na nabuhay muli, ay pumunta siya sa mga espiritu na nabilanggo, at yun po ang purgatorio. So napakalinaw niyan na mayroon talagang tinatawag na kaluluwa at tao, katawan ng tao mga kapatid. So yun, sana po na mayroon kayong natutunan na naman ngayon patungkol sa ating kasagutan o panunuro sa simbahang Katoliko. Pasensya na po sa ating Tagalog na medyo hindi fluent, kasi pure po tayo na Cebuano, o hindi po yun hadlang upang maipamahagi ang salita ng Diyos at maipagtanggol ang simbahang Katoliko, mga katuruan. At hindi po din hadlang na kung may kapansanan ay makapamahagi sa salita ng Diyos at makapagtanggol sa simbahang Katoliko mga kapatid. Kaya sana po na mayroon tayong natutunan naman ngayon. At babalikin ko po na shout out sa lahat ng mga nag-subscribe, sa mga mag-watch nito, at sa lahat ng ating mga kapatid, na marami-rami na rin ang ating mga viewers. Marami pong salamat sa inyong pagsuporta o pagtulong nito, kasi sa pamamagitan po nito na ating maipamahayag ang katotohanan sa iba't ibang dako ng mundo mga kapatid. At sa